Isang pumalag ang mga personalidad na nilaglag ng mga diskaya sa pagdinig ng Senado, kabilang dyan sina Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano naging reaksyon ni Speaker Romualdez at Congressman Co? Yes, Jiggy, pinasinungalingan nga ni House Speaker Martin Romualdez itong aligasyon ng mga diskaya kaugnay sa umunay kickback sa flood control projects. Ayon nga kay Romualdez, kasinungalingan at malisyoso itong name-dropping na ginawa nga sa kanya. Nagamit lamang daw yung kanyang pangalan sa umunay pangungumisyon. Wala rin daw siyang pahintulot o basbas sa ganitong mga gawain. Ayon naman kay Bicol Party List Representative Zaldico, walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Aniya, puro chismis at halatang may halo itong politika. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng publiko sa mga tunay na sangkot. Bukod nga kay Romualdez at Co, ay ilan pang opisyal ng gobyerno yung naglabas na rin ng kanilang mga payag para nga pabulaanan itong mga aligasyon ng mga diskaya. Kabilang na nga riyan si Pasig City Representative Roman Romulo, Marikina Representative Marcy Chodoro, dating San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes, at si Romblon Representative Eliandro Madrona. Gayun din si Occidental Mindoro Representative Oli Tariela, Quezon City Representative District Arjo Ataide, pati nga si 5th District PM Vargas at si Congresswoman Maria Victoria Copilar. Jiggy. At Marian, tong weekend ay may banat si E.S. Lucas Bersamin sa mga kongresista. Natalakay ba ito sa deliberasyon ng budget ng Office of the President? Yes, Gigi, tila nga kumambyo itong si Executive Secretary Lucas Bersamin doon sa pagsalag niya sa budget deliberation ng Office of the President kaninang umaga sa House Appropriations Panel. Matatanda nga nagpatutsada si Bersamin nitong weekend sa Kamara na maglinis muna ng kanilang bakuran. Yan ay matapos ngang ibuntun umano ng ilang kongresista sa ehekutibo yung sisi sa mga problema sa budget. Narito ang pahayag ni Bersamin. Pakinggan natin. Ito, nagtanungin siya. We do not intend that to rile up the tension between our departments. As we have emphasized in the opening statement, we come here seeking your support for our institutional budget. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. At Mayan, kapapalit lang ng liderato sa Senado, Marian, kapapalit lang ng liderato sa Senado, may usap-usapan din na magpapalit dyan ng liderato sa Kamara. Gaano ito katotoo? Jiggy, wala ngang kumpirmasyon tungkol dyan ngayon. Pero kanina tinanong nga si Navota City Representative Toby Chanco sa programang One Balita Pilipinas. At sinabi nga niya, kasi isa siya sa mga matunog na posibleng maging bagong House Speaker. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Chanco. Kahit magpalit sila ng House Speaker ngayon, sinasabi ko na hindi ko tatanggapin yung House Speaker. Okay, totoo nung una may mga kumakausap sa akin kung papayag ako mag-House Speaker. Ang sabi ko sa kanya, kung yan yung will ng majority of the House members, ay sige, before the SONA yon. Pero sa ngayon, hindi ko tatanggapin yan kahit magpalit sila ng leadership. So maliwanag yun. Jiggy, patuloy pa rin nga nating aantabayanan kung magpapalit din ba ng liderato ang Kamara tulad nga nung nangyari sa Senado at kung saan pa hahantong itong mga revelasyon ng mga diskaya laban sa ilang kongresista. Pero kanina nga maaga nag-adjourn yung session, mga alas 4 pa lang ng hapon ay natapos na ang session ngayong araw. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.